Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Alam nyo ba mga ka-horror na kung mayroong mga bato o mutya na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga kasamaan, nagbibigay ng swerte sa mga taong nagtatangan nito, nag-iiwas sa tao sa mga trahedya at tiyak na kapahamakan, at nagbibigay proteksyon sa mga nakamamatay at nakapipinsalang mga sandata tulad ng baril at patalim. Pero alam nyo ba mga ka-horror na meron ding bato na kabaliktaran ang kayang idulot sa tao? At ang tawag sa mga ito ay Devil Stone. At ito mga ka-horror ang pag-uusapan natin sa videong ito. Ayon sa matatandang paniniwala na ang Devil Stone ay pangkaraniwang ginagamit ng mga diablo, mga mangkukulam at mga mambabarang. Pangkaraniwang ginagamit din ito ng mga taong may inggit o galit sa kanilang kapwa upang makapaghiganti. Pero gaano nga kayang katotoo na mayroon talagang ganitong klase ng bato? Saan nga ba ito nagmula? At gaano nga ba katotoo na ang Devil Stone na ito ay ginagamit ng mga diablo? Tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang paliwanag ni Amba Anting patungkol sa mga Devil Stone na ito. Amba Anting, pasok! Isang mapagpalang araw mga ka-horror. Ang terminong Devil Stone ay maaaring tumukoy sa iba't ibang mga alamat, artifact o lokasyon depende sa konteksto. Mayroong iba't ibang interpretasyon sa mga kultura at mitolohiya. Narito ang ilang mga posibleng kapaliwanagan ukol dito. Una, the Devil's Stone. Sa ilang European folklore ay ang malaking bato o megalith ay tinatawag na Devil Stones. Ang mga batong ito ay kadalasang iniugnay sa mga alamat o mga kwento tungkol sa Diablo, kung saan sinasabing ang mga ito ay ginagamit mismo ng Diablo, kahit papaano ay nasasangkot sa kanyang mga aksyon. Ikalawa, the Devil's Stone in folklore. Maraming kultura, lalo na ang Celtic o Germanic, ay may mga alamat tungkol sa mga batong konektado sa Diablo. Ito ay maaaring tumukoy sa isang bato na ginagamit sa mga ritual na gawain. Pinaniniwala ang nagtataglay ng mga supernatural na kapangyarihan na kadalasang ginagamit sa mga hindi magandang gawain. Ikatlo, the Devil's Stone sa Native American legends. Sa ilang kultura ng Native American, ang mga bato ay binigyan ng mga pangalang nakatali sa masasamang espiritu o sa Diablo. Naniniwala ang may dalang malaking kapangyarihan o nagsisilbing marker para sa mga ipinagbabawal na lugar. Ika-apat, Devil's Stone bilang historical artifact. May mga bato o artifact sa kasaysayan na naugnay sa supernatural, tulad ng mga sinumpa o mahiwagang bato. At kung minsan ang mga ito ay tinutukoy bilang mga bato ng Diablo, ang mga bagay na ito ay pinaniniwala ang nagdadala ng malas o ginamit sa mga ritual. Back to you, Vince Andre T. Ngayon naman mga ka-horror ay magpapakita ako sa inyo ng example ng Devil Stone at ang ilang testingan nito. Dito ipapakita lamang na ang batong ito ay talagang legit at totoo. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang video. Bali dito nga pala sa video na ito ay magpapakita lamang sila ng ilang testingan ng Devil Stone at ang bisa nito. So yan yung Devil Stone mga ka-horror. Sa unang video nga ay tetestingin yung Devil Stone sa pamamagitan ng reflection ng salamin. So kung makapansin nyo mga ka-horror, walang reflection doon sa salamin yung Devil Stone nung ipinatong yun sa plato. Maihahalin tulad na dito mga ka-horror dito sa atin. Sabi nga sa matatandang kasabihan na kapag ang isang tao dito sa Pilipinas ay dumaan sa harap ng salamin at walang reflection, ibig sabihin yung tao na iyon ay aswang. So talagang may kakaiba dito sa Devil Stone na ito. Sa pangalawang video naman ng testingan ay ilalagay yung Devil Stone sa isang tasa na merong tubig at mapapansin natin na kukulo yung tubig na ito. Tapos doon sa palibot ng tasa ay merong mga kandila at kapansin-pansin yung talsik nung kumukulong tubig doon sa mga apoy ng kandila ay nagke-create ito ng apoy. Kumbaga malakas maka-attract ng apoy ang Devil Stone na ito. Kakaiba rin talaga mga ka-horror.
Sa ikatlong video naman ng testingan, mapapansin nyo mga ka-horror na yung Devil Stone ay tila takot doon sa bawang. Pero sa ginto ay lumalapit siya. Parang dito rin sa atin mga ka-horror, di ba? Yung mga aswang takot sa bawang. So patunay lang talaga na ang Devil Stone ay related sa mga gawain ng kadiliman. Nakakapagtaka din tong bato na ito. Yung susunod na testingan naman ng Devil Stone ay parang yung testingan ng Bato Omo, na kung saan yun ay ibinabalot sa plastic tapos itinatapat sa apoy. Pero yung sa Devil Stone ay may twist. Dito ay ang ginamit ay tissue paper, pero yun nga, nakapanood naman natin sa video na talagang hindi nasusunog yung tissue. Ayan mga ka-horror, hindi talaga nasusunog. Ayan, pero nung inalis na yung Devil Stone ay yun, saglit lang nasunog eh. Dito naman sa video na ito ay may kakayanan daw yung Devil Stone na pahintuin yung kamay ng relo. Oo nga mga ka-horror, ayan, huminto, no? So ibig sabihin itong Devil Stone na ito ay magnetic. Kasi nakikita ko yung mga ganyang klase ng nagpapahinto ng relo. Yung tinatapatan ng magnet yung ilalim ng relo. Tapos yun nga, humihinto yung mga kamay. So isa pa sa kakayanan ng Devil Stone na ito ay kaya daw nitong patayin ng isang bumbilya na may ilaw. So yun nga, nakita naman natin sa video, no, mga ka-horror, itinatapat lang at namamatay. Ano sa palagay nyo mga ka-horror? Tunay nga kaya ang Devil Stone? Kaya nga kaya nitong gawing miserable ang buhay ng isang tao kung ito ay gagamitan nito? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat. Maraming salamat po.